Isang magandang hapon po sa ating lahat at pulugod na pagbati mula sa Future Earth Philippines. Welcome sa 76 na episode ng The Filipino SDG Action Hour. Muli niyo kaming samahan sa isa't kalahating oras ng exciting at makabuluhang talakayan tungkol sa mga paksa na napapanahon at tiyak na kapupulutan ng aral at karunungan. Bago po tayo magsimula, gusto ko po munang kamustahin ng lahat. Kamusta po ang panahon at weather po sa inyong mga lugar? Dito po sa akin sa Calamba, Laguna, medyo makulimlim po. Hindi katulad ng mga nakaraang buwan na sobrang nakakapaso sa init. Malamang hudyat na nga ito ng pagpasok ng panahon ng tag-ulan o tinatawag nating wet season. Sana nga. Isang pagsulyap dito sa wet season na to yung nakaraang bagyo na Aghon. Hindi ganun katindi o kalakas ang bagyo na yon, pero ramdam na madaming lugar lalo na dito sa amin sa Laguna, sa Quezon, yung pinsalang dulot nito kahit hindi ganun kalakas. Marahil madami sa atin sa iba't ibang parte ng Pilipinas ang nagdasal talaga at nangarap na matapos na yung tag-init. Pero hindi lingid sa ating mga kaalaman, madaming mga lugar o parte sa ating bansa ang kabaligtaran naman ang gusto o ninanais. Ito yung mga lugar na kahit konting ulan pa lang, lubog na agad sa tubig ang kanilang mga kabahayan at lalo na ang kanilang kabuhayan. Meron pa nga mga lugar at barangay na lubog sa baha kahit walang ulan. Mindful po ha, kahit po walang ulan, binabaha po sila. Grabe kung tutuusin, pero parang naging parte na ng kanilang pang-araw-araw na buhay ang ganitong sitwasyon o maari at tumatagal nito napakaraming taon o baka dekada pa. Pero bakit ko po pa nababanggit ang mga bagay tungkol sa ulan, bagyo at pagbaha? Dahil po ang ating paksa sa hapon na ito ay may kinalalaman po dito. Pero bago po tayo matunghay doon o pumunta sa part na yon, ipakilala ko po muna ang ating panauhin sa araw na ito. Matagal na po siyang parte ng Future Earth Philippines. Actually, partner po namin siya eh. Madaming pagkakataon na rin namin siya nakasalumuha at nakasama sa mga iba't ibang proyekto sa Pampanga. Isa po siyang alagad ng siyensya na nagsusulong na makahanap ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ng Region 3 na nangangailangan ng science and technology-based solutions na nakaangkla naman sa Sustainable Development Goals. At isa sa mga challenges na ito na kinakaharap ng kanyang lugar ay ang problema sa flood o pagbaha, lalong-lalo na sa probinsya ng Pampanga. Ang ating pong panauhin o speaker for today had a degree in Bachelor Science in Industrial Engineering and a master degree in Professional Studies, major in Business Management. Siya lang po ay nakatanggap ng iba't ibang recognition, award at commendation. Lalong-lalo na po yung rare na award na DOST Outstanding Provincial Science and Technology Director that was given to her in 2011. And ever since, siya po ay pinangalanang Most Outstanding PSTD in Region 3. Her exemplary performance best describe her, but what's probably make her a lot more different than other is her assertiveness towards anybody on what is right and her ability to adapt and adjust to people on all walks of life. At kami mga nakasama niyo po dito sa Future Earth, kami po magpapatunay na ramdam po namin ang kanyang tapat na dedikasyon at commitment sa trabaho. At ngayong hapon, para ibahagi sa atin ang topic na Brewing Solutions, Sharing Ideas for Flood Prevention and Mitigation through University's SDG Action Network or BUSAN, let's all welcome Director, Provincial Science and Technology of Pampanga, DOST3, Ms. Mary Michelle Kiambao. Hello, magandang araw po sa lahat. Thank you, Sir Mark. Nakaka-humble naman yung introduction mo. Maraming salamat. Magandang araw po sa lahat ng nandito. Magandang araw po, Sir Doy, at sa lahat po ng Future Earth Philippines na members. So mag-proceed na tayo sa presentation, Sir Mark. Okay. Yes po.
Sige po. Um, Nandito po kami actually, kaming lahat po sa Provincial Science and Technology Office of Pampanga. Nalulugod po, natutuwa na naimbitahan po kami dito sa SDG Hour. Actually, there was a time na nag-invite din po kami na kung saan ang pinresent po namin yung problem tree on the flooding in Pampanga at Bulacan. And during that time, sinabi na mention po namin na marami na pong mga ginanap na mga malalaking activities dito sa Pampanga and Bulacan na kung saan napapag-usapan po yung problema pero nakita nga po namin along the way yung tinatawag naming wicked problem. So ito pong wicked problem na ito, siya po yung patuloy naming pinag-uusapan ngayon dito sa Central Luzon together po sa partnership namin with Future Earth Philippines. Dahil nga po wicked problem siya, we thought in 2023, may solutions kami agad. So parang yun yung mga along the way na learnings namin, ano? For a wicked problem, kung nakikita nyo po yung problem natin at kung naalala nyo po yung during that episode, marami pong mga cause and effects na makikita tayo sa problem. And bawat causes po ay may sector na tinitingnan, may sector pong naapektuhan. And from this problem tree po, para mahimay-himay po siya at eventually nga makakita po tayo ng maka-identify or makapag-craft po tayo ng mga solutions. We came up with the guidance of Sir Doy, of course, yung ating ang ating objectives tree. So, yan po. Yung objectives tree po natin, Henry, next slide please. Yung objectives tree po naman natin yan. So kamukha po nung problem tree, meron po siyang sa baba, meron po siyang sa taas. So yung sa baba po, these are all the causes na ano po, binaligtad lang po natin. Parang ginawa natin siya into objectives or how to address them or how to uh, solve the problem na na-identify po sa problem tree. So sa taas po, ito naman po yung mga effects where bawat sektor nga po makikita natin ay apektado lahat. Okay. So dahil nga po wicked problem ito, hindi po siya makuha sa 5 sessions na ginawa po namin sa Central Luzon. So with the blessing of our regional director, si Dr. Sikat, pinroceed po namin ang mga pag-uusap, pinroceed po namin ang mga activities together with Future Earth Philippines. So ganun po na nakita namin, hindi namin talaga kaya, although we have involved po yung lahat ng stakeholders, doon pa lang po sa problem tree crafting po namin, pag-identify po ng bawat areas ng problema, in-involve po namin ng civil society organizations, tapos po mga local government units, meron din po tayong higher education institution as well as the national government agencies. So from there, nakita po natin parang mas lumawak yung challenge kasi nagkausap-usap po yung iba-ibang mga sektor. So from this po, medyo nandun yung time na, anong susunod, anong pwede nating gawin. So together with Future Earth po ulit, tinignan po natin, in-explore natin, baka kailangan na rin talaga nating isama hand in hand yung ating mga HEIs. So through the university's SDG Action Network, nakikita namin na nandoon yung partnership, mag-strengthen yung partnership namin with the higher education institutions. So yun po, nagkaroon po ng activity. We had an mobilizing HEIs activity in April 3 of this year and ginanap po sa PSAU with the partnership po of FEP, UNIDSEA, and DOST Region 3 with the hope of establishing po or organizing the university's SDG Action Network in Central Luzon. And during that activity po, doon po namin parang nagkaroon kami ng idea na hindi siya ganun kadali na pag may gusto tayong mangyari ay sasama po lahat sa atin in the bandwagon, ano? Nag-usap-usap po ang Future Earth Philippines, DOST Region 3,
UNIDSEA, anong pwede nating gawin? So ideas po ang lumabas and nakita po namin na yung big hearts po ng ating mga consultants or ang ating mga experts from the Future Earth Philippines, may kanya-kanya pong expertise on their field. We crafted po as a platform na kung saan pwede naming mapag-usapan ng mga HEIs yung kanilang mga ideas na ginawa na completed projects, ginagawa pa lang kinoconceptualize, and yung pwede nilang gawin with regards to the pressing problems po sa community. And doon po lumabas yung Tech Talks. So yung Tech Talks po natin, first season po natin or mga focus area po natin ngayon is brewing solutions, sharing ideas for flood prevention and mitigation through the University's SDG Action Network. By the way, prevention and mitigation po ang nilagay namin dyan because dun sa three thematic pillars po sa DREAM, sa disaster management, ang pinaka-focus po ng DOS is on prevention and mitigation. Okay, ano po tong Tech Talks, no? Tech Talks stands for Technology Knowledge Transfer Sessions. So ito po yung magkikita po yung mga HEIs, haharap po sila sa mga Future Earth Philippine partners, no? Mga experts po natin. Para isang guni, sabihin, hindi naman po natin sinasabi na kailangan pa silang turuan, pero para po mas strengthen po yung kanilang mga ginagawa, no? We would like to showcase impactful projects, R&D from higher education, and research and development projects from higher education institutions, state universities and colleges, NRCP members or the National Research Council of the Philippines po, no, yung mga members dito sa Central Luzon, and other institutions that are interested to do research or undertake projects para po ma-address yung current topic namin on flooding dito po sa Central Luzon. We'd also like to facilitate meaningful discussions on challenges faced by our communities guided by our Future Earth or FEP partners. Yun nga po, ang current focus po namin is on flooding and climate change in Pampanga and Bulacan. So may ano po kami, framework, parang dito po umiikot kung ano po ang Tech Talks, no? So for this, ano nga po yung brewing solution, sharing ideas for flood prevention and mitigation Central Luzon. Ang goals po namin are to approach the wicked problem na na-mention po kanina through multi-stakeholders participation and ensure that outputs, deliverables, and resolutions are of high impact. To engage collaboration kasi with the 5 big activities po na ginawa namin or engagements na ginawa namin, mabigat yung problema, mabigat yung concern. So kailangan magtulong-tulong, kailangan mag-collaborate. And lastly, to establish and institutionalize the university's SDG Action Network in Central Luzon para po mapadali. So from the April 3 activity, nandyan po yung number 1, no, which the awareness and orientation. Mas marami po ngayong mga HEI representatives ang in-involve namin region-wide. So from Aurora down to Bulacan. So yung nagkaroon po ng presentation, analysis of the problem tree and objectives tree. Talaga pong hinimay-himay siya. And from this problem tree, nag-arrive po yung objective tree, and from this objective tree, nakapag-set po ng strategic pathways ang mga HEIs. And from these strategic pathways, nakita namin may mga potential projects sila na nagawa na at kinoconceptualize na pwedeng pag-usapan. So nakita po namin ang KT session or the knowledge transfer sessions, no? With the experiences of the FEP members, hopefully ay parang mapolish po yung mga concepts na tinitingnan or kinocraft po ng mga HEIs. So, paano po namin ginagawa yung Tech Talks, no? They are virtual sessions po. It's either exclusive po sila or we are inviting representatives from interested institutions. So, yung exclusive po, minsan yung mga HEIs natin, ayaw muna nilang i-divulge yung kanilang mga R&D concepts kasi gusto muna nila eventually ma-publish. So yun po yung okay lang, pwede namang i-address yung mga yun.
So sa totoo lang po, nagkaroon na tayo ng tatlong episodes or nakatatlong sessions na po tayo. In May 8, nagkaroon po tayo with PSAU. This is an exclusive session with PSAU. And on May 14, ito naman pong si Tarlac State University from Tarlac. Nagkaroon po tayo ng semi exclusive kasi kasama po natin yung ibang mga interested institutions para magka-eye-opener din na baka yung kanilang mga ideas ay pwedeng pag-usapan in future KT sessions. And just last May 29 po, this week, nagginanap po namin yung third session namin. Kasi nakita po namin, in the course po ng mga coordination sa nagpa-follow up kami or nangungumusta kami ano yung mga flooding projects or related to the flooding concerns in Central Luzon, marami pa po mga NRCP members na hindi na-engage. So we're looking at na ma-involve po sila sa mga research activities para ma-address po yung mga problems. So we thought of yung third session po natin, we gathered the NRCP members po in Central Luzon. And naging maganda po yung pag-uusap kasi nagkaroon po ng sharers from UP Los Baños, no, dalawa po yung naging presenters natin, si Dr. Pat at saka si Dr. Duco. Nag-share po sila, yung isa, Dr. Pat is even inviting po yung ating mga local researchers dito sa Central Luzon to be part ng malaking program po na project na ginagawa nila, COICA funded. Okay, so from these KT sessions, hindi po natatapos doon yung pag-uusap. So from the inputs na further binigay po ng FEP members, we are hoping we are hoping po yung mga together with the HEIs na na-engage, ma-mainstream po lahat ng aming napag-usapan. In terms of we share with a broader group of interested people and concerned stakeholders, like for example, sa barangay level or sa local government unit. We also hope to establish partnership or collaboration with LGUs and other stakeholders like the CSOs. So marami pong mga CSOs, may mga tinatap sila ng foreign or local funding institutions na ready rin silang mag-implement ng mga projects. We also hope to explore inclusions to local development plans. So nakita po namin sa pag-implement po ng programa ng DOST yung sa iStart, no? Marami pong mga local development plans na hindi pa nai-infuse ang STI or Science, Technology, and Innovation. So we do hope with this initiatives on Tech Talks ay mapolish po lahat ng mga research ideas and projects para ma-mainstream po sa mga local development plans. We will also hope to conduct advocacy activities and benchmarking. So may mga best practices na pong ginagawa sa Leyte with regards to STI mainstreaming or iStart, no? So hoping po magkaroon po kami ng benchmarking activities din doon. From this mainstreaming po, there will be this delineation, mobilization, and matching, and hopefully makapag-identify po kami ng mga fund sources. Okay, so if ever man po nakita namin during the mainstreaming, there are rooms for improvement or kailangan i-modify sa drawing board namin, no, ng mga HEIs, ibabalik po siya for KT session. So itatanong natin sa mga experts or sa FEP members, where can we improve further? Kasi parang may konting mismatch. So after that, proceed po ulit dun sa mainstreaming. And towards the end po ng cycle, magkakandak po kami ng impact assessment. Like any other engagement, no, kailangan tingnan natin if the solutions, if the engagements are really of impact doon sa tinarget nating community or doon sa tinarget nating concern. So dito po sa impact assessment, itong ating mga solutions ma-identify, malilinya po natin, malilist down natin. And later, makaka-identify po tayo ng ibang mga pressing issues. We also would like to review the strategic pathways ng ating mga HEIs kasi baka doon sa experience nila on the mainstreaming and the KT sessions,
makakahanap sila ng mga ibang pathways na kung saan yung expertise nila ay pwedeng ma-engage. So, yun po ang ating Tech Talks. Okay? So, with that po, panoorin po natin itong aming taping. Today marks the start of an important journey, a journey that will make our SUCs champions in mitigating floods. This workshop is where we talk, share ideas, and make partnerships to make real changes happen. Together, we will find new ways to deal with floods, to learn from each other, and make plans that fit our region's needs. Let's all work together to make Central Luzon safer and more resilient against floods. Your ideas and actions matter. Let's make a real difference together. Like what Secretary Solidum always says, let's continue providing solutions and opening opportunities. Again, maraming salamat sa inyong pagdalo, and may we have a productive day ahead of us. Magandang umaga po. The RDC and NEDA are one with you as we continue this journey of trying to achieve the long-term vision of making Central Luzon a safe, adaptive, and resilient community where people can manage risks and can cope with and recover quickly from disasters. So yun lang po, marami pong salamat. Okay, so very soon po, by end of July, we hope to formalize po yung University's SDG Action Network in Central Luzon in partnership with FEP, of course, and UNITSEA. So follow us on our Facebook page po, DOST PSTC Pampanga. Maraming salamat po. Nako, Miss J, welcome po sa pagpapaunlak po sa amin dito po sa STG Action Hour. Actually, ma'am, i-relate ko lang tong topic natin doon sa topic namin last week with Ma'am Rod Azanza. Ma'am, actually, tutuwa po ako sa inyo kasi ma'am, ito po yung embodiment po nung sinasabi po ni Ma'am Azanza na kailangan maging visionary. Kasi sa nakikita ko po sa inyo, ma'am, meron po kayong anticipation for the future. Kumbaga ma'am, natuto na po tayo sa mga mistake po nung nakaraan. Sabi nga po doon sa isa ko po nabasa sa libro ma'am, wise are those who learn from the mistake of the past. Yung hindi na po natin kailangan pa matutunan pa yung problema para matuto. Kumbaga ma'am, nakuha na natin yung mistake from the past at doon po, kumukuha po tayo ng solusyon. Kaya ma'am, ito pong initiative niyo po itong Tech Talks, nakaka-proud, nakaka-inspire po. At sana po yung ating po mga listeners, especially yung mga nasa ano din po, HEIs and SUCs na listeners po natin, sana po meron din po tayo silang mapulot dito sa inyong initiative na to. And Oo. Salamat, Mark. No, actually, isa siguro sa mga learnings din namin pagdating dito sa ano no sa regions, sa local. Bali,
May mga studies kasi na nagre-remain sa mga institutions, hindi siya nagagamit sa labas. Kasi parang siguro hindi siya talaga na-firm up. So with the Tech Talks, mawawala yung mga hesitations nila to mainstream itong mga ideas nila. We do hope na magamit lahat yung kanilang mga pinag-aralang mga projects. Tama po yan. Ma-sturdy po yung kanilang curiosity, ma'am. Kasi madami po tayong magagandang mga research pero natutulog lang kasi kulang sa atensyon at hindi nabibigyan po ng tamang kumbaga medium para ma-implement. So ayan po. Isa't kalahating oras po talaga ang ating na-spend for today at isang napakagandang panahon na naman araw ang natapos ngayon at talaga napaka-insightful, madaming karunungan at kaalaman ng ating na ating natutunan ngayong araw. So with that note, ma'am, gusto ko lang pong balikan yung sinabi ni Dr. Sikat. Yung sinasabi niya po na idea and action matters. So let's continue providing solution and opening opportunities para po magkaroon po tayo ng maganda at maganda kinabukasan. Hindi lang sa atin, hindi lang sa iyo, kundi sa buong community, hindi lang po sa Region 3 or Pampanga, kundi sa buong Pilipinas. Nawa itong Tech Talks na to, pati po yung platform po ng Future Earth is maging gabay po sa inyo upang ma-achieve po natin yung SDG po natin, yung ating mga SDG goals. And with that note, I would like to thank again DRC3, Ma'am Che, lahat po ng panelists and attendees. And see you again next week, same time, same channel, and same place. So have a great day. Have a great weekend. Bye for now.